Sa gitna ng subdivision sa Maynila, kung saan ang karamihan ng mga residente ay naglalakihan ng mga bahay at sagana sa buhay, may isang maliit na tent na tila hindi bagay sa kapaligiran. Doon nakatira ang mag-asawang Roel at Alma Castro. Edad 78 at 75 na 6 na buwan nang naninirahan sa nasabing lugar. Marami ang naaawa sa kanila. Iniisip na inabandona na sila ng kanilang mga anak at wala nang mapuntahan. Araw-araw, maagang gumigising si Roel upang maglinis ng mga kalat sa paligid ng kanilang tent. Magkatuwang silang naglilinis ni Alma na hindi alintana ang init ng araw o ang lamig ng gabi. Sa kabila ng kanilang edad, kapansin-pansin ang kalakasan ng kanilang pangangatawan na naging sanhi ng pagtataka ng mga nakakasalubong nila. Saan kaya galing ang mag-asawang to? Tanong ng marami. Maraming residente ang nagbigay ng tulong sa mag-asawa. May nag-aabot ng pagkain, may nag-iiwan ng mga barya. Isa na rito si Aling Nena na halos araw-araw ay nagdadala ng mainit na sabaw para sa dalawa. Nakakaawa naman kayo, sabi ni Aling Nena isang umaga habang iniaabot ang sopas. Bakit hindi na lang kayo humingi ng tulong sa mga otoridad? Salamat, Nena, tugon ni Alma na may ngiti sa labi. Pero di naman namin kailangan ng tulong. Sapat na ang kabaitan ng mga taong katulad ninyo sa amin. Sa kabila ng mabuting loob ng ilan, may mga kapitbahay na hindi matanggap ang presensya ng mag-asawa. Isa na rito ang pamilyang Garcia. Si Senyora Garcia ay laging nakaayos ng bongga na tila ba isang reyna sa kanyang kaharian. Ano ba yan? Walang kwenta? Ang dami-dami namang squatter dito, pati ba naman sa tapat ng bahay natin? Reklamo niya sa kanyang asawa. Huwag mong intindihan ng mga yan, sagot ni Ginoong Garcia. Makikita mo, aalis din ang mga yan kapag hindi na nila matiis ang hirap. Ngunit hindi lang ang mga Garcia ang naiirita sa mag-asawa. Pati na rin ang mga Santos at Domingo ay ganoon din ang saloobin. Madalas na masungit si Senyora Santos kapag nadaraanan ang tent ng mga Castro. Nakakainis talaga. Bakit hindi pa palayasin ng mga pulis ang mga yan? Isang beses, nagtipon ng 3 pamilya upang mag-usap. Dapat na silang umalis dito. Hindi tayo makakapayag na gawing squatters area ang ating subdivision. Wika ni Senyora Domingo habang pinapahid ang kanyang mamahaling pabango. Nagkaroon ng mga pagsumbong sa mga otoridad. Dumating ang mga polis at agad na kinausap ang mag-asawa. Maaari po kayong dalhin sa opisina at bigyan ng tulong, sabi ng isang polis na halatang naaawa sa kalagayan ng dalawa. Maraming salamat po pero hindi na po namin kailangan, sagot ni Roel na hawak ang kamay ng kanyang asawa. Masaya na po kami dito at sapat na ang tulong ng mga mabubuting tao. Bagaman napilitan ng mga polis na umalis, hindi naman natigil ang pang-aalipusta ng mga Garcia, Santos at Domingo. Tuwing makikita nila ang mag-asawa, hindi nila mapigilang magparinig. Huwag kayong lalapit sa tent na yan, baka mahawa kayo sa dumi, sabi ni Senyor Domingo sa kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling positibo at mapagkumbaba sina Roel at Alma. Hindi sila sumusuko sa harap ng mga pagsubok at laging magkasama sa lahat ng oras. Sa hapon, madalas silang makikitang magkasamang naglalakad sa paligid, nagmamasid sa kalikasan at nag-uusap tungkol sa kanilang mga alaala. Ang kanilang pagmamahalan ay kapansin-pansin at nagbibigay ng inspirasyon sa mga nakakakilala sa kanila. Hindi ko maintindihan kung bakit sila tinutulungan ng ibang residente, wika ni Senyora Garcia isang gabi habang kumakain ng hapunan. Wala namang binatbat ang mag-asawang yun eh. Hayaan mo na sila, sagot ni Ginoong Garcia. Basta't hindi sila nakikialam sa atin, okay na muna yan. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na namumuhay ang mag-asawa sa kanilang simpleng paraan. Madalas silang nakikitang naglalaro ng sungka o nagtutulungan sa paggawa ng mga simpleng gawaing bahay. Ang kanilang pagkakaisa ay nagiging inspirasyon sa ilan. Ngunit sa iba naman, ito ay nagiging sanhi ng inggit at galit. Isang hapon habang abala sa paglilinis si Roel, dumating si Mang Tino, isa sa mga residente na minsang nagbigay ng gulay sa mag-asawa. Mang Roel, ito, may kaunting gulay para sa inyo ni Alma, sabi ni Mang Tino. Ay, maraming salamat Tino, sagot ng matandang si Roel
habang kinukuha ang basket ng gulay. Malaking tulong to sa amin. Walang anuman po, basta't kayong dalawa ni Alma. Patuloy lang kayong magtulungan. Ang inyong pagkakaisa isang magandang halimbawa at inspirasyon sa amin. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na namumuhay ang mag-asawa sa kanilang tent. Tinutulungan ng mabubuting tao at kinukutya ng mga mayayabang na kapitbahay. Sa kabila ng lahat, hindi naman nila alintana ang mga pang-aalipusta at patuloy na lumaban sa hamon ng buhay. Ang kanilang kwento ay isang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahalan at pagkakaisa ang tunay na yaman na hindi kayang pantayan ng kahit na anumang materyal na bagay. Nagpatuloy ang pamumuhay ng dalawang matanda sa bakuran, ngunit hindi naging madali ang kanilang araw-araw na pakikibaka. Ang tatlong malditang pamilya, Garcia, Santos at Domingo, ay patuloy na gumagawa ng paraan upang pahirapan ang buhay ni Roel at Alma. Isang umaga habang abala sa paglilinis si Roel, napansin niyang may dumi ng aso sa paligid ng kanilang tent. Agad niyang napagtanto na pinakawala ng mga Garcia ang kanilang mga aso sa bakuran upang dumumi dito. Alam mo Alma, mukhang hindi titigil ang mga yan, sabi ni Roel habang pinupulot ang dumi gamit ang balot ng papel. Hayaan mo na mahal, ang mahalaga ay magkasama tayo, tugon ni Alma, pilit nung umingiti sa kabila ng kanilang sitwasyon. Ngunit hindi lang yon ang kanilang problema. Isang gabi habang umuulan, narinig nila ang malakas na tunog ng pagbagsak ng tubig sa loob ng kanilang tent. Tumingala si Roel at nakita ang butas sa tuktok ng kanilang tirahan. Naku, nabutas ang tent! Sigaw ni Roel habang pilit na hinahanap ang pwede na lang pantakip. Roel, basang-basa na ako, sabi ni Alma na nanginginig na sa ginaw. Agad na naghanap ng solusyon si Roel ngunit wala silang sapat na gamit upang ayusin ang butas. Kinabukasan, nalaman nila mula sa isang kapitbahay na nakita si Senyora Santos na nagpapako sa tuktok ng kanilang tent noong nakaraang gabi upang butasin ito. Dahil sa patuloy na pag-ulan, nilagnat si Alma. Hindi mapakali si Roel habang pinupunasan ng kanyang asawa ng basang tuwalya. Kailangan natin ng gamot, sabi niya sa kanyang sarili. Gabi na at sarado na ang mga botika. Wala siyang ibang magawa kundi subukang manghingi ng tulong sa mga kapitbahay. Una niyang pinuntahan ng pamilyang Garcia dahil sila ang pinakamalapit. Kailangan ko po ng gamot para sa lagnat ng asawa ko, pakiusap na Roel habang kumakatok sa pintuan ng mga Garcia. Bumukas ang pinto at si Senyora Garcia ang sumalubong sa kanya. Anong kailangan mo matanda? Tanong niya na may pang-aalipusta sa boses. Pasensya na po pero may lagnat po si Alma. Baka po may gamot kayo na pwedeng ipahiram. Maamang sagot ni Roel, pilit na pinipigilan ng pagluha. At bakit kita tutulungan tanda? Sagot ni Senyora Garcia ng malamig. Wala kaming pakialam sa inyo, umalis ka na. At wag mo na kaming istorbohin. Pero maawa na po kayo, Senyora. Kailangan lang po namin ng gamot. Halos magmakaawa na si Roel. Lumayas ka na dito. Wala kaming panahon sa inyo. Sigaw ni Senyora Garcia bago isara ang pinto ng malakas. Lupaypay si Roel habang bumabalik sa tent. Hindi niya mapigilang mangiyak-ngiyak habang naglalakad. Ngunit bago pa man siya makabalik, nakasalubong niya si Aling Nena. Roel, ano nangyari sa inyo? Tanong ni Aling Nena na halatang nag-aalala. May lagnat si Alma. Kailangan namin ng gamot, sagot ni Roel. Aba, bakit hindi mo agad sinabi? Halika ho, may mga gamot naman po ako sa bahay, sabi ni Aling Nena habang inaakay ang matandang si Roel papunta sa kanyang bahay. Agad silang bumalik kay Alma dala ang mga gamot. Salamat, Aling Nena, sabi ni Alma nang maramdaman ang kaginhawaan mula sa gamot na ibinigay ni Aling Nena. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala kayo. Mabuti na lang at nandito kami para tumulong, sabi ni Aling Nena habang pinupunasan ng pawis ni Alma. Wag po kayong mag-alala, nandito na kami para sa inyo. Unti-unting gumaling si Alma dahil sa tulong ng kanilang mabubuting kapitbahay. Ngunit hindi pa rin natigil ang pang-aalipusta ng tatlong pamilya. Isang araw habang naglilinis si Roel ng kanilang paligid, narinig niyang nagtatawanan sina Senyora Santos at Senyora Domingo. Tingnan mo nga naman, hindi na sila marunong mahiya, sabi ni Senyora Santos.
Bakit ba kasi hindi pa umaalis ang mga yan dito? Oo nga, dapat lang napaalisin na sila. Hindi naman sila bagay dito eh. Sagot ni Senyora Domingo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawala ng pag-asa si Ruel at Alma. Patuloy silang nagtulungan at nagsasama sa hirap at ginawa. Bagamat madalas silang inaapi, pinipilit nilang manatiling matatag para sa isa't isa. Alam mo, mahal, hindi natin kailangan patulan ng mga yan, sabi ni Alma habang pinupunasan ng mga plato. Ang mahalaga ay magkasama tayo at may mabubuting tao na handang tumulong sa atin. Tama ka, Alma. Hanggat magkasama tayo, kakayanin natin ang lahat. Sagot ni Ruel na may ngiti sa labi. Patuloy na namuhay si Ruel at Alma sa kanilang munting tent sa bakura ng villa. Tinutulungan ng mga mabubuting kapitbahay at tinutuligsa ng mga pamilyang Garcia, Santos at Domingo. Sa kabila ng kanilang edad at kalagayan, nanatiling positibo ang mag-asawa. Ngunit hindi makakaila ang palala na pang-aalipusta ng kanilang mga mayayabang na kapitbahay. Isang araw habang tahimik muling naglilinis si Ruel ng paligid ng kanilang tent, napadaan si Mang Boyet, isang residente rin ng subdivision, at napaisip sa pinagmulan ng mag-asawa. Paano kaya sila nabubuhay dito? Wala naman silang trabaho. Bulong ni Mang Boyet sa sarili. Sa isa pang bahagi ng subdivision, nagkukumpulan ang mga kasambahay ng pamilyang Garcia, Santos at Domingo habang nag-uusap. Narinig ko, namamasura daw yung mag-asawa, sabi ni Aling Esther, kasambahay ng mga Garcia. Talaga? Kaya pala parang lagi silang may kinokolektang mga bagay. Dagdag naman ni Manang Belen, kasambahay ng mga Santos. Hindi nagtagal, ikinuwento ng mga kasambahay ang kanilang narinig sa kanilang mga amo. Sa bahay ng mga Garcia, habang nagkakapi si Senyora Garcia kasama ang kanyang mga kaibigan, napag-usapan nila ang mag-asawa. Alam nyo ba, namamasura daw yung mga matatanda, sabi ni Senyora Garcia na may halong pagtawa. Naku, kaya naman pala, ang baba talaga ng mga uri nila, sagot ni Senyora Santos habang nakatawa ng malakas. Walang iya, pati basura pinapatos. Siguro naman, hindi na tayo magtataka kung bakit lagi silang may pagkain. Baka naman kinukuha lang nila sa basurahan, dagdag ni Senyora Domingo, na sinundan ng tawanan ng lahat. Ang mga ganitong usapan ay nagpalala pa ng pang-aalipusta ng tatlong pamilya sa mag-asawa. Isang hapon habang naglalakad sina Ruel at Alma papunta sa tindahan, nasalubong nila si Senyora Santos at ang kanyang mga kaibigan. Tingnan nyo, andyan na ang mga namamasura, sabi ni Senyora Santos na sapat ang lakas ng boses para marinig ng mag-asawa. Baka naman may nakita na naman silang magagamit sa basurahan, sagot ng isa pang kaibigan na Senyora Santos na sinundan ng tawanan. Hindi na lamang pinansin ng mag-asawa ang mga mapanlait na salita. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa, pilit na pinapakalma ang kanilang mga damdamin. Sa bawat araw na lumipas, lalong tumindi ang pang-aalipusta ng tatlong pamilya. Isang araw, habang naglilinis si Ruel sa kanilang tent, dumaan si Senyora Garcia kasama ang kanyang mga anak. Anak, tignan niyo yung mga matatandang yan. Tandaan niyo yung mga mukha nila. Huwag kayong lalapit dyan. Baka may mga sakit yan galing sa pamamasura nila, sabi niya na tila may halong pang-iinsulto. Pero mama, bakit po sila nandito? Tanong ng isa niyang anak. Wala kasi silang sariling bahay kaya dito sila namamalagi, sagot ni Senyora Garcia. Huwag mo nang intindihin yung mga ganyang tao. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na bumibigat ang mga mata ni Alma. Hindi dahil sa kanyang kalagayan, kung hindi dahil sa mga naririnig niyang paratang. Ruel, hanggang kailan ba natin titiisin ito? Tanong ni Alma isang gabi habang nakahiga. Hanggat kaya natin, mahal, sagot ni Ruel habang hinahaplos ang kamay ng asawa. Alam kong mahirap pero wala tayong ibang pagpipilian. Isang umaga, habang nagwawali sa Alma sa paligid ng kanilang tent, dumaan si Senyora Domingo at sinadyang ihulog ang kanyang basura malapit sa kinatatayuan ni Alma. Ay, pasensya na, hindi ko sinasadya, sabi ni Senyora Domingo, ngunit halata ang pang-iinsulto sa kanyang boses. Hayaan mo na, Alma, sabi ni Ruel habang pinupulot ang basura. Hindi tayo dapat magpatalo sa kanila.
Ngunit hindi rin naging madali para kay Rowel ang lahat ng ito. Isang hapon habang bumibili siya ng pandesal sa tindahan, narinig niya ang bulungan ng mga tao. "Ayan na si Rowel, yung namamasura," sabi ng isang babae. "Baka naman kinakalakal nila ang mga basura para may makain," sagot pa ng isang lalaki. Hindi mapigilan ni Rowel na masaktan sa mga naririnig, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. "Kailangan kong maging matatag para kay Alma," bulong niya sa sarili. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang mag-asawa sa kanilang pamumuhay. Araw-araw silang nagtutulungan, kahit na marami ang humuhusga sa kanila. "Alam mo, Rowel, kahit anong sabihin ng mga tao basta't magkasama tayo, kakayanin natin," sabi ni Alma isang gabi habang nagluluto ng hapunan. "Tama ka, Alma. Hanggat magkasama tayo, hindi tayo dapat matakot," sagot ni Rowel na may ngiti sa labi. Ngunit ang mga pang-aalipusta ng tatlong pamilya ay patuloy na lumala. Isang araw habang nagpapahinga si Rowel sa labas ng kanilang tent, dumaan ng mga anak ni Senyora Santos at sinadyang sipain ng mga gamit ng mag-asawa. "Ano ba, bata? Bakit nyo ginagawa yan?" tanong ni Rowel na pilit na pinipigilan ng kanyang galit. "Wala lang, gusto lang namin," sagot ng isa sa mga bata bago tumakbo papalayo. "Huwag mo nang intindihan ng mga bata, Rowel," sabi ni Alma habang pinupulot ang mga gamit. "Hindi nila alam yung ginagawa nila." Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag sina Rowel at Alma. Patuloy silang nagiging inspirasyon sa ilang mabubuting kapitbahay na hindi natatakot na magpakita ng kabutihan sa kabila ng mga pang-aalipusta ng iba. "Huwag kayong susuko, Rowel at Alma," sabi ni Aling Nena isang gabi habang nagdadala ng pagkain para sa mag-asawa. "Nandito kami palagi para sa inyo." "Salamat, Nena," sagot ng matandang si Rowel na may ngiti sa labi. "Malaking tulong ang inyong kabutihan." Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na nagiging matatag ang kanilang pagsasama. Ang mga pang-aalipusta ng tatlong pamilya ay hindi naging hadlang para sa kanilang pagmamahalan. Sa halip, lalo pa nilang pinagtibay ang kanilang relasyon at nagpatuloy sa pamumuhay na may pag-asa at pananampalataya sa isa't isa. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, hindi lamang ang matandang Garcia, Santos at Domingo ang naging mapang-alipusta kina Rowel at Alma, pati na rin ang kanilang mga batang anak ay nakatulong maging malupit sa dalawang matanda. Sa tuwing makikita nila si Rowel at Alma, hindi nila maiwasang kutsain ang mga ito. Mas malala pa, madalas nilang itatapon ang kanilang pinagkainan malapit sa tent ng mag-asawa na tila babasura lamang ang kanilang tinitirhan. Isang umaga habang naglilinis si Alma sa paligid ng kanilang tent, nakita niya ang mga anak ni Senyora Santos na nagtatapon ng mga pinagkainan sa harap mismo ng kanilang tirahan. "Mga bata, huwag niyo namang itapon dito ang mga basura niyo, pakisuyo naman oh," mahinahong sabi ni Alma, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang boses. Pero imbis na sumunod, nagtawanan ng mga bata at nagpatuloy sa kanilang ginagawa. "Bakit, Lola? Di ba namamasura naman kayo? Kailangan nyo ng basura, di ba?" sagot ng isang bata habang tumatawa. Sa pagkakataong iyon, narinig ni Senyora Santos ang tinig ni Alma at lumapit sa kanila. "Anong problema dito?" tanong niya habang nakataas ang kilay. "Senyora, pakisabihan naman po ang mga bata na huwag itapon ang kanilang basura dito," mahinahong sagot ni Alma. "At bakit ko naman gagawin yun? Hindi ba't kailangan nyo naman talaga ng basura?" sagot ni Senyora Santos na may halong pang-iinsulto. "Senyora, di naman po tama ang ganito. Pakiusap po. Intindihin niyo ang kalagayan namin." Pakiusap pa ni Alma na halos mangiyak-ngiyak na. Biglang lumapit si Senyora Santos kay Alma. Ang mukha nito ay puno ng galit. "Paano mong pinapangahas ang pagsabihan ng mga anak ko, ha?" sigaw niya, sabay tulak kay Alma, dahilan upang ito'y matumba sa damuhan. Nang bumagsak si Alma, tumawa ng malakas si Senyora Santos. "Tingnan mo nga naman, kahit saan kayo pumunta, basura pa rin kayo," sabi niya habang tawa ng tawa. Hindi naman nasugatan si Alma, ngunit ang sakit ng kanyang loob ay tila ba mas matindi pa kaysa sa anumang sugat. Pinilit niyang bumangon habang patuloy pa rin sa pagtawa si Senyora Santos at ang mga anak nito. "Huwag na huwag kang magtatangkang pagsabayihan ulit ang mga anak ko, naintindihan mo?" dagdag pa ni Senyora Santos bago sila umalis na nagtatawanan. Nang makabalik si Rowel sa kanilang tent, agad niyang napansin ang kalungkutan sa mukha ng kanyang asawa.
Alma, anong nangyari? Tanong ni Ruel habang hawak ang kamay ng asawa. Wala, Ruel. Huwag na nating intindihin. Ang mahalaga magkasama tayo. Sagot ni Alma, ngunit bakas pa rin sa kanyang mga mata ang sakit na nararamdaman. Ngunit hindi naging madali para kay Ruel na ipagwalang bahala ang nangyari. Alam niyang kailangan nilang magtulungan upang malampasan ang mga pagsubok na hinaharap nila. Alma, hindi tayo dapat magpatalo sa kanila. Kailangan nating manatiling matatag. Sabi ni Ruel na may determinasyon sa boses. Oo, Ruel. Kailangan nating magpatuloy para sa isa't isa. Sagot ni Alma habang pinipilit ngumiti. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin ang pang-aalipusta ng tatlong pamilya. Hindi nagpatinag ang mga bata sa kanilang pangungutya at pagtatapon ng basura malapit sa tent ng mag-asawa. Isang hapon, habang nagpapahinga si Alma sa loob ng kanilang tent, biglang narinig niya ang malakas na tawanan sa labas. Lumabas siya at nakita ang mga anak ni Senyora Domingo na nagtatapon naman ng mga dumi ng aso sa kanilang bakuran. Bakit niyo naman ginagawa to? Hindi na tama yung ganito, sabi ni Alma habang pilit na pinipigilan ng luha. Tignan mo nga naman, nagagalit na si Lola, sabi ng isang bata habang nagtatawanan. Wala kang magagawa, Lola. Katulad ng sabi ng mga magulang namin, basura pa rin kayo. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi naman nawalan ng pag-asa si Ruel at Alma. Alam nilang marami pa ring mabubuting tao sa kanilang paligid na handang tumulong sa kanila. Hanggang isang gabi, dumating si Aling Nena na may dalang pagkain. Mang Ruel, Aling Alma, ito, may dala po akong pagkain para sa inyo, sabi ni Aling Nena habang iniaabot ang isang basket. Malaking tulong to, Aling Nena, salamat, sagot ni Ruel na may ngiti sa labi. Hanggang isang araw, ikinuwento ni Senyora Santos ang nagawa niyang pagtulak kay Alma, kina Senyora Garcia at Senyora Domingo, habang sila'y nagkakape sa terrace ng bahay ng mga Garcia. Alam niyo ba, may chika ako sa inyo. Natulak ko si Alma kahapon, sabi ni Senyora Santos na may halong pagmamalaki sa kanyang boses. Napaatras siya tapos napadapa sa damuhan. Ang saya-saya ko. Naku, buti nga sa kanila, tugon ni Senyora Garcia habang tinatawanan ng kwento ni Senyora Santos. Nakakainis talagang mga matandang yun. Tila bang kapal ng mukha nila para manatili dito kahit na alam naman nilang hindi sila welcome. Oo nga, akala ko ba mga basurero lang sila? Bakit hindi pa sila umalis? Dagdag ni Senyora Domingo habang humihigop ng kape. Sigurado ako, wala yung mga lakas ng loob na magsumbong sa mga opisyal. Ang yayabang lang pero mga hampas lupa naman. Ang pag-uusap nito ay naging dahilan upang mas tumindi ang pang-aalipusta ng tatlong pamilya kina Ruel at Alma. Sa bawat araw na lumilipas, tila nagiging mas matindi ang kanilang pang-iinsulto at panggigipid sa mag-asawa. Dahil sa madalas na pagtatapon ng basura malapit sa tent ng mag-asawa, mabilis na bumaho ang paligid, kahit na anong linis ang gawin ni Ruel at Alma. Isang umaga habang pilit na winawalis ni Alma ang paligid, napansin niyang hindi na talaga nawawala ang amoy ng basura sa paligid ng kanilang tent. Pilit niyang tinanggal ang mga kalat ngunit tila walang katapusan ng dumarating na basura mula sa mga Garcia, Santos at Domingo. Dahil dito, isang araw ay nagalit na ng gusto si Senyora Garcia nang maramdamang umaabot na ang baho hanggang sa loob ng kanilang bahay. Sobra na to. Hindi na talaga pwede itong ginagawa nila, sigaw ni Senyora Garcia habang papunta sa tent ni Ruel at Alma. Ano ba kayo? Bakit ang baho-baho dito? Hindi nyo ba kayang linisin ang paligid nyo? Nagawa na po namin ang lahat ng kaya namin, mahinahong sagot ni Ruel. Pasensya na po kung naaabala kayo. Pasensya na? Anong pasensya na? Ang baho-baho dito. Hindi ba kayo marunong maglinis? Wala ba kayong ibang gagawin kundi mambaho? Galit na sigaw ni Senyora Garcia. Senyora, ginagawa po namin ang lahat, sabi ni Alma na pilit na pinipigil ang kanyang luha. Pakiusap po. Intindihin niyo naman ang kalagayan namin. Hindi ko kailangan intindihin ang kalagayan niyo, sigaw ni Senyora Garcia. Kung hindi niyo kayang linisin ang paligid niyo, mabuti pang umalis na lang kayo dito. Nang makabalik sa bahay, nag-isip ng mas maraming plano si Senyora Garcia. Kung magkakasakit ang mga yan, sigurado kong aalis na sila. Bulong niya sa sarili habang nag-iisip ng masasamang paraan upang mapaalis ang mag-asawa. Nagpaluto si Senyora Garcia ng sopa sa kanyang katulong.
lutuan mo nga ako ng sopas para doon sa mga basurero sa labas. Pero gamitin mo ang mga sirang gulay na nasa likod ng refrigerator. Utos niya. Pero senyora, hindi po ba delikado yun? Tanong ng katulong. Hayaan mo na. Sila naman ang kakain, hindi tayo. Sagot ni Senyora Garcia na may halong pang-iinsulto. Sasabihin ko rin sa kanila na ito ay alay ng pakikipagbati para hindi sila maghinala. Pagkatapos maluto ang sopas, dinala ito ni Senyora Garcia sa tent ng mag-asawa. Roel, Alma, narito ang konting sopas para sa inyo. Pasensya na kung medyo nagkainitan tayo kanina. Nais ko sanang makipagbati. Sabi ni Senyora Garcia na may peking ngiti sa kanyang labi. Maraming salamat po, Senyora. Sagot ni Alma na halatang nagulat sa biglang pagbabago ng ugali ni Senyora Garcia. Napakabuti niyo po. Walang anuman, basta mag-iingat kayo ha at sana gumaling na rin kayo agad. Sabi ni Senyora Garcia bago umalis. Pagbalik sa kanilang bahay, nagpatuloy siya sa pagtawa. Makikita mo, hindi magtatagal at aalis na rin ng mga yan. Sabi niya sa kanyang sarili. Hindi alam ni Roel at Alma ang masamang plano ni Senyora Garcia. Pagbalik sa kanilang tent, agad nilang tinikman ang sopas. Napakabuti naman pala ni Senyora Garcia. Sabi ni Roel habang sumusubo ng sopas. Siguro nga, may mabuti pa rin siyang puso. Oo nga Roel, sana nga magpatuloy niya itong pakipagbati niya. Sagot ni Alma na may ngiti sa labi. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman ni Alma ang kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Roel, parang masama ang pakiramdam ko. Sabi ni Alma, hawak ang kanyang tiyan. Ano nangyari Alma? Masakit ba ang tiyan mo? Tanong ni Roel na halatang nag-aalala. Oo Roel, parang ang bigat sa pakiramdam. Sagot ni Aling Alma habang unti-unting nanghihina. Agad na naghanap ng tulong si Roel sa mga mabubuting kapitbahay. Muli ay dumating na naman si Aling Nena na may dalang gamot. Anong nangyari Roel? Tanong ni Aling Nena habang pinupunasan ng pawis ni Alma. Parang na food poison yata si Alma. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Sagot ni Roel na halos mangiyak-ngiyak na sa pag-aalala. Sa tulong ng ilang mabubuting kapitbahay, nadala si Alma sa ospital at agad na binigyan ng lunas. Habang naghihintay si Roel sa labas ng emergency room, hindi niya mapigilang isipin ang lahat ng nangyari. Bakit kaya ganito ang trato sa amin? Ano bang kasalanan namin? Bulong niya sa sarili habang umiiyak. Habang nag-uusap ang tatlong pamilya sa bahay ng mga Garcia, napag-usapan nila ang nangyari kina Roel at Alma. Sigurado akong aalis na ang mga yan. Hindi na nila kakayanin ang hirap dito. Sabi ni Senyora Garcia na may halong galak sa kanyang boses. Sana nga, nakakairita na talaga sila eh. Sagot ni Senyora Santos habang nag-iinuman sila ng alak. Hindi na sila bagay dito sa subdivision. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting gumaling si Alma sa tulong ng mga mabubuting tao sa kanilang paligid. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pang-aalipusta, nanatiling matatag ang kanilang pagmamahalan. Nang makabalik sila Roel sa tent, tinutulungan niya ang medyo nanghihinapang asawa. Magpahinga ka na muna Alma. Ako na ang bahala dito. Sabi ni Roel habang inaayos ang kanilang gamit. Ngunit habang abala siya, napansin nilang nagmamasid ang pamilyang Garcia mula sa kanilang bintana. Kitang-kita sa mukha ni Senyora Garcia ang pagkadismaya at galit nang makita niyang hindi pa rin umaalis ang mag-asawa. Hindi pa rin sila umaalis? Parang mga ipis ah. Ang titibay naman ng mga mukha niyan. Bulong ni Senyora Garcia sa sarili habang pinipigil ang inis. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Alma sa loob ng kanilang tent, bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na impact mula sa labas. Ano yun? Tanong ni Alma, halatang natatakot. Aalamin ko. Sagot ni Roel habang mabilis na lumalabas ng tent. Pagbukas niya, eksaktong nakita niya sina Senyora Garcia na tinatapunan ng kanilang tent ng mga sako ng basura. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Roel. Ngunit huli na dahil ang isa sa mga piraso ng basura ay tumama sa muka ng nagpapahinga noong si Alma. Roel! Sigaw ni Alma mula sa loob. Hawak ang kanyang muka na tinamaan ng basura. Halos pumutok ang dibdib ni Roel sa galit habang mabilis siyang lumapit kay Senyora Garcia. Anong karapatan niyo na taratuin kami ng ganito? Galit na tanong ni Roel.
Wala kayong karapatan na maliitin at alipustahin kami na para pa kaming mga baboy. Tumahimik ka, matanda! Sagot ni Senyora Garcia na may halong pang-aalipusta sa boses. Hindi nyo kayang umalis dito kaya kami na ang magpapalaya sa inyo. Pero hindi kayo makakapagpatuloy ng ganito. Siguradong magsisisi kayo sa ginawa ninyo. Sabi ni Roel habang tinutulungan si Alma na makatayo. Hindi nyo alam kung ano ang ginawa nyo. Aalis kami pero hindi ito ang huling beses na magkikita tayo. Dagdag pa ni Roel bago nila tuluyang lisanin ang lugar. Habang lumalayo si Roel at Alma, natatawa pa si Senyora Garcia. Tignan mo nga naman, sa wakas umalis din sila. Sabi niya habang bumabalik sa kanilang bahay. Kinabukasan, ikinuwento ni Senyora Garcia sa kanyang mga kumare ang nangyari. Okay guys, may good news ako para sa atin. Alam nyo ba, sa wakas ay umalis na rin ang mga basurero. Sabi niya habang tumatawa. Hindi nila kinaya ang ginawang pang-aalipusta sa kanila eh. Talaga? Buti naman at wala na sila. Sagot ni Senyora Santos habang humihigop ng mainit niyang kape. Ang tagal-tagal na nila dito, nakakairita na eh. Oo nga, mas mabuti nang wala sila dito. Hindi nababaho ang lugar natin. Dagdag pa ni Senyora Domingo. Ngunit habang nagdiriwang ang tatlong pamilya, nag-aalala naman ang mabubuting kapitbahay na tumulong kina Roel at Alma. Saan kaya sila pumunta? Tanong ni Aling Nena habang kausap ang kanyang mga kaibigan. Sana ay nasa maayos silang kalagayan. Hindi sila basta-basta susuko. Sagot ng isa pang kapitbahay. Alam kong babalik sila. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin nagparamdam sina Roel at Alma. Patuloy ang kasiyahan ng pamilyang Garcia, Santos at Domingo. Wala na talaga sila, sabi ni Senyora Garcia isang gabi habang nagkwekwentuhan sila ng kanyang pamilya. Oo nga, sa wakas, natigil na rin ang mabahong amoy ng mga basura na nagmumula sa kanila. Sagot naman ni Ginoong Garcia. Mas tahimik na ngayon ang lugar natin, alright. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan, may nararamdaman silang kakaibang pangamba. Bakit kaya biglang nawala na lang sila? Tanong ni Senyora Santos habang naglalakad sa bakuran. Hindi ba't sinabi ni Roel na magsisisi tayo? Huwag mo silang intindihin. Sagot ni Senyora Garcia. Wala naman silang magagawa eh. Mga hampas lupa lang sila. Sa kabila ng kanilang pang-aalipusta at galit, hindi nila maalis na isipin ang mga sinabi ni Roel. Pagsisisi kayo sa ginawa nyo. Ngunit patuloy nilang binabaliwala ito. Naniniwalang wala ng kapangyarihan ng mag-asawa na bumalik at maghiganti. Isang araw habang naglalakad si Senyora Garcia sa kanilang bakuran, napansin niyang may mga usap-usapan ang ilang kapitbahay. Nabalitaan niyo ba? May mga bagong tao raw sa subdivision. Sabi ng isang residente. Sino naman yun? Tanong ni Senyora Garcia na hindi mapigilan ng pagiging usisera. Hindi ko alam pero mukhang may kaya sila. Sagot ng residente. Maraming bodyguard at magarang sasakyan. Interesting. Bulong ni Senyora Garcia sa sarili habang naglalakad pabalik ng bahay. Sino kayang mabagong dating na ito? Ngunit sa kabila ng kanilang pagtataka, patuloy pa rin ang pang-aalipusta ng tatlong pamilya sa ibang residente ng subdivision. Patuloy ang kanilang pagmamataas at pagmamaliit sa mga nakapaligid sa kanila. Hindi alintana ang kanilang masamang ugali. Habang nagdaraan ng mga araw, patuloy na naiisip ni Senyora Garcia ang mga sinabi ni Roel. Hindi nyo alam kung ano ang ginagawa nyo. Ano kaya ang ibig sabihin ng matanda? Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, patuloy pa rin sa kanyang pagmamataas. Naniniwalang walang sino man ang makakapantay sa kanila sa subdivision. Habang patuloy na nagtataka ang mga residente, isang gabi ay may dumating na isang magarang sasakyan sa subdivision. Bumaba rito ang isang matandang lalaki at babae na tila ba pamilyar sa ilang residente. Ngunit dahil sa mabilis itong pumasok sa villa, ay hindi nila mawari kung sino ang mga ito. Alam mo, parang nakita ko na sila, sabi ni Aling Nena habang pinagmamasdan ng bagong dating. Pero hindi ko matandaan kung saan eh. Oo nga, parang kilala ko sila, sagot ng isa pang residente. Sino kaya sila? Ngunit bago pa man nila malaman ang sagot, narinig nila ang malakas na tawanan mula sa bahay ng mga Garcia, Santos at Domingo. Naku, tignan nyo, bumalik na naman ang mga mayayabang, sabi ni Senyora Garcia
habang pinagmamasdan ang bagong dating mula sa bintana. Tignan natin kung sino ang mas magaling. Sa kabila ng kanilang kasiyahan at pang-aalipusta, hindi nila alam na ang kanilang mga kalaban ay muling nagbalik upang ituwid ang mga mali at ipakita ang kanilang tunay na pagkatao. Patuloy ang kanilang pagmamalupit, ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging malinaw na ang kanilang mga ginawa ay merong kapalit na hindi nila inaasahan. Habang patuloy ang kanilang pagdiriwang, ang mga bagong dating ay naghahanda upang harapin ang mga taong nagmaliit at umalipusta sa kanila. Sa kabila ng lahat ng hirap at pang-api, ang pagmamahalan at pagkakaisa hindi kailanman mawawala. At sa huli, ang katotohanan ay palaging lalabas, anuman ang mangyari. Kinabukasan, maagang nagtipon sina Senyora Garcia, Senyora Santos at Senyora Domingo sa bahay ng mga Garcia. May bagong lipat sa kanilang villa at gusto nilang malaman kung sino ang mga ito. Nasa kanilang isipan na maaaring mas mayaman pa ito sa kanila. At kung ganoon nga, balak din nilang alipustahin ang mga ito. Naglakad-lakad sila papunta sa bahay ng bagong lipat. Bitbit ang kanilang mga baston at mga alalay. Nang makarating sila sa harapan ng magarang bahay, agad silang hinarang ng mga gwardya. Sino po sila at ano po ang kanilang pakay? Tanong ng isa sa mga gwardya na may matikas na tindig. Di mo ba kami kilala? Kami ang nungunang residente dito sa villa. Sigaw ni Senyora Garcia na tila ba mataas ang tingin sa sarili. Gusto lang naming makilala ang bagong lipat dito. Pasensya na po, ngunit hindi pwedeng basta-bastang pumasok ang kahit na sino dito. Sagot ng gwardya na halatang naninindigan sa kanyang tungkulin. Ano ba? Bingi ka ba? Hindi mo ba alam kung sino kami? Dagdag pa ni Senyora Santos na may halong inis na sa boses. Tuwagin mo ang amo mo at sabihin nandito kami. Matapos ang ilang minuto ng pagtatalo, lumabas ang isang matandang lalaki mula sa loob ng bahay. Nagulat ang tatlong senyora nang makilala nila ang lalaki. Ruel, ikaw ba yan? Tanong ni Senyora Garcia na halatang gulat na gulat. Oo, ako nga. Sagot ni Ruel na may ngiti sa labi. Pasok kayo at mag-uusap tayo. Hindi makapaniwala ang tatlong senyora habang naglalakad papasok sa loob ng bahay. Napansin nila ang karangyaan at kasaganaan ng lugar. Anong ginagawa mo dito, Ruel? Akala namin na isang hampas lupa ka lamang. Tanong ni Senyora Domingo na halatang naguguluhan. Hayaan niyong ipaliwanag ko. Sagot ni Ruel habang sila'y umuupo sa sala. Ako at si Alma ang may-ari ng buong subdivision na ito. Pati na rin ang iba pang subdivision sa Pilipinas. Halos mabingi ang mga senyora sa kanilang narinig. Paano nangyari yun? Tanong ni Senyora Santos na hindi pa rin makapaniwala. Mahabang kwento. Pero hayaan niyong ikwento ko sa inyo. Sagot ni Ruel. Noong bata pa kami ni Alma, wala kaming sapat na pera at napilitan kaming manirahan sa mga tent. Naranasan namin ang hirap ng buhay, ang gutom at ang pang-aalipusta ng ibang tao. Pero isang araw senwerte kami at nanalo sa loto. Ginamit namin ang pera upang bumili ng mga lupa at magpatayo ng mga subdivision. Pero bakit kayo naninirahan sa tent? Hindi ba't dapat ay nasa isang magarang bahay kayo? Tanong ni Senyora Garcia na halatang naguguluhan pa rin. Gawain na namin ni Alma ang manirahan pansamantala sa mga tent upang mabalikan ang aming kabataan at hindi kami tuluyang maging mayabang. Sagot ni Ruel. Ito ang aming paraan upang manatiling mapagkumbaba at maalala ang mga panahong wala pa kaming kaya sa buhay. Ang aming mga anak ay nasa ibang bansa ngayon at tinitignan ng mga lugar doon na maaari naming mabili at mapagtayuan ng subdivision. Hindi ko akalain na kayo pala ang may-ari ng lahat ng ito. Sabi ni Senyora Domingo na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Oo. At sa bawat subdivision na tinirhan namin ni Alma habang nakatira sa mga tent, nakita namin ang kabutihan ng mga tao doon. Kaya naman, lalo pa naming pinaganda ang mga lugar na iyon. Dagdag ni Ruel. Pero dito sa subdivision na to, nakita namin ang kabaligtaran. Ang tatlong pamilyang Garcia, Santos at Domingo ay nagpakita ng pang-aalipusta at kasamaan. Hindi namin inaasahan na may mga taong ganito pala. May mga taong katulad ninyo. Halos mapahiya ang tatlong senyora sa kanilang narinig. Ruel, hindi naman namin alam. Pasensya ka na kung ano man ang aming nagawa.
Sabi ni Senyora Santos na tila nagmamakaawa. Hindi nyo alam at hindi nyo rin inintindi. Sagot ni Ruel na may halong galit sa boses. Ngunit hayaan nyong ipaalala ko na magsisisi kayo sa inyong mga ginawa. Ang ginawa nyo kay Alma at sa akin ay hindi ko makakalimutan. Pasensya na talaga, Ruel. Sabi ni Senyora Garcia na halatang kinakabahan na. Hindi namin alam ang tunay na kalagayan nyo. Hindi na mahalaga yung mga dahilan nyo. Sagot ni Ruel. Ang mahalaga ay makita nyo ang kabutihan sa bawat tao. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay. Ngayon, umuwi na kayo at pag-isipan nyo ang inyong mga ginawa. Habang pauwi, hindi mapigilan ng tatlong senyora ang mag-alala. Ano kayang gagawin nila sa atin? Tanong ni Senyora Domingo na halatang natatakot. Hindi ko alam pero sana ay mapatawad nila tayo. Sagot ni Senyora Santos. Hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin. Ilang araw ang lumipas at hindi pa rin nagparamdam si Ruel at Alma. Patuloy ang pamumuhay ng tatlong pamilya, ngunit sa kabila nito, may halong takot at pangamba ang kanilang nararamdaman. Hindi tayo dapat nagpakita ng kahinaan, sabi ni Senyora Garcia. Tayo may kontrol sa lugar na ito. Oo nga, pero hindi ko maiwasang mag-alala, sagot ni Senyora Santos. Ano naman kaya ang gagawin nila? Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang pag-aalala ng tatlong pamilya. Alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang mga sinabi ni Ruel ay patuloy na bumabagabag sa kanila. Makaraan ng ilang araw, nagising ang mga residente ng villa sa malalakas na katok ng mga pulis sa mga bahay ng pamilyang Garcia, Santos at Domingo. Ano ba ito? Anong kailangan nyo? Galit na tanong ni Senyora Garcia habang binubuksan ang pinto. Senyora, iniimbitahan po kayo sa presinto dahil may reklamo laban sa inyo, sabi ng pulis. Kasama rin po ang inyong mga kasambahay. Ano? Hindi kami pupunta dyan. Walang basehan ng mga reklamo na yan, sagot ni Senyora Garcia na may halong pagkasuklam. Magkita na lang tayo sa korte. Ganito rin ang naging tugon ng mga pamilyang Santos at Domingo. Hindi nila inaasahan ang ganitong pangyayari at nagdesisyon na harapin na lamang ito sa korte. Dumating ang araw ng paglilitis. Puno ng tao ang korte. Karamihan ay mga kapitbahay na nais malaman ang magiging hatol. Ano kaya ang mangyayari? Tanong ng isang residente. Sana'y maparusahan ng mga mayayabang na yan. Sa umpisa ng paglilitis, pilit na ibinabaliktad ng mga senyora ang pangyayari. Kami po ang biktima rito, sabi ni Senyora Santos. Pinagsamantalahan kami ni Ruel at Alma na siyang may-ari ng subdivision upang paalisin kami rito. Tama, kami ay binubuli nila at sinisiraan. Dagdag na Senyora Garcia na tila ba nagmamakaawa. Sila ang tunay na salarin dito. Ngunit nang dumating ang pagkakataon ng abogado ni Ruel na magsalita, nagbago ang ihip ng hangin. May ebidensya po kami na magpapatunay ng kabaliktaran ng kanilang sinasabi, sabi ng abogado. Narito po ang mga CCTV footage mula sa mga nagdaang buwan. Isa-isang ipinakita ang mga video kung saan makikita ang mga pamilyang Garcia, Santos at Domingo na inaapi sina Ruel at Alma. Kitang-kita sa mga video ang pagtatapon ng basura, ang pagtulak kay Alma, at ang malupit na pagtatrato ng tatlong senyora, pati na rin ng kanilang mga anak at kasambahay. Hindi ito totoo. Pinekay nila ang mga video na yan, sigaw na Senyora Domingo na halatang natataranta. Pero malinaw ang lahat sa video. Sagot ng hukom. Walang dahilan upang hindi paniwalaan ang mga ebidensya. Habang ipinapalabas ang mga video, tahimik na nanonood ang mga tao sa korte. Marami sa kanila ang hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Hindi ko akalain na ganito pala ang mga senyora, bulong ng isang residente. Matapos ipakita ang lahat ng ebidensya, muling nagsalita ang hukom. Base sa mga ebidensyang ipinakita, malinaw na ang pamilyang Garcia, Santos at Domingo ay nagkasala ng pang-aabuso at pang-aalipusta kina Ruel at Alma. Dahil dito, kayo ay pinaparusahan na umalis sa subdivision na ito at magbigay ng danyos kina Ruel at Alma. Halos mawala ng kulay ang mga mukha ng tatlong senyora. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi kami aalis dito, sigaw ni Senyora Garcia na halos magwala na. Wala na kayong magagawa. Ito na ang hatol ng korte, sagot ng hukom na may otoridad.
Kayo ay binibigyan ng 3 araw upang lisanin ang lugar na iyon. Habang pinapalabas ng korte ang 3 senyora, ramdam ang pagkapahiya at galit sa kanilang mga muka. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang mga pang-aabuso ay nagdulot ng ganitong kahihinatnan. Sige, makikita nyo rin ang araw namin. Sigaw ni Senyora Santos bago tuluyang umalis. Sa pag-alis ng 3 malditang pamilya, nagbunyi ang mga mabubuting kapitbahay. Sa wakas, makakahinga na tayo ng maluwag, sabi ni Aling Nena habang nakangiti. Hindi na natin kailangang tiisin ang kanilang pang-aalipusta. Oo nga, salamat sa Diyos at nawala na sila. Dagdag ng isa pang residente. Ngayon, maaari na tayong mamuhay ng payapa. Sa kabilang banda, masaya si Rowel at Alma sa kinalabasan ng lahat. Hindi natin inaasahan na ganito ang magiging wakas, sabi ni Rowel habang hawak ang kamay ni Alma. Pero alam kong nararapat lamang ito. Tama ka, Rowel. Sa kabila ng lahat ng hirap at pang-aapi, ang kabutihan pa rin ang magwawagi. Sagot ni Alma na may ngiti sa labi. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumalik ang katahimikan at kasiyahan sa villa. Ang mga natitirang residente ay nagkaisa upang tulungan sina Rowel at Alma na muling ayusin ang kanilang buhay. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Rowel sa isang pagtitipon ng mga kapitbahay. Hindi namin ito magagawa kung wala kayo. Huwag na kayong mag-alala, Rowel. Kami ay nandito para sa inyo, sagot ni Aling Nena na may ngiti sa labi. Nang mawala na ang mga malditang senyora sa subdivision, nagdesisyon sina Rowel at Alma na oras na upang pagandahin ang kanilang lugar bilang pasasalamat sa mga kapitbahay na naging mabait sa kanila. Nagplano silang palakihin ang subdivision, magtayo ng mga bagong bahay na maaaring bilhin o rentahan ng ibang mga tao. Unang-una sa kanilang plano ay ang pag-aayos ng mga daanan at mga pampublikong lugar. Kailangan nating ipakita sa kanila na kaya nating gawing mas magandang lugar na ito, sabi ni Rowel habang nag-uusap sila ni Alma. Tama ka, Rowel. Karapat-dapat lamang nagantihan natin ang kabutihan ng mga tao dito, sagot ni Alma na may ngiti sa labi. Nagkaroon ng malaking pagtitipon ng mga residente upang pag-usapan ang mga plano para sa pagpapaganda ng kanilang subdivision. Magiging maganda na ang ating lugar, sabi ni Aling Nena habang nakikinig sa mga plano ni Rowel at Alma. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Unti-unti sinimula ng mga proyekto. Nagpatayo sila ng mga bagong bahay, nagayos ng mga parke at nagdagdag ng mga pasilidad na maaaring gamitin ng lahat. Ito na ang simula ng bagong kabanata para sa ating lahat, sabi ni Rowel habang pinagmamasdan ang mga trabahador na abala sa kanilang gawain. Habang lumilipas ang mga buwan, naging masigla at masaya ang buhay sa subdivision. Maraming mga bagong pamilya ang dumating at bumili o nagrenta ng mga bahay. Ang ganda na ng lugar natin, sabi ng isang bagong lipat na residente. Salamat kina Rowel at Alma. Ngunit habang patuloy ang pag-unlad ng subdivision, kumalat ang balita tungkol sa naging kapalaran ng mga pamilyang Garcia, Santos at Domingo. Ang mga dating mapang-alipusta at mayayabang na senyora ay nakaranas ng matinding pagdurusa. Dahil sa maraming koneksyon ni na Alma at Rowel, nahihirapang makahanap ng matitirahan ng 3 malditang pamilya. Wala na tayong mapuntahan, reklamo ni Senyora Garcia sa kanyang asawa. Paano na tayo ngayon? Hindi ko alam. Lahat ng nakakaalam sa ginawa nyo ng mga kaibigan mo ay umiiwas na sa atin, sagot ng asawa ni Senyora Garcia na halatang galit sa kanyang asawa. Mukhang hindi na tayo makakahanap ng matinong lugar na titirhan. Dahil sa mga koneksyon ni Rowel at Alma, kumalat ang balita tungkol sa masamang pag-uugali ng 3 pamilya. Maraming mga tao ang nakaalam ng kanilang pang-aalipusta at pagmamalupit sa mag-asawa na naging dahilan upang mawalan sila ng respeto mula sa mga tao. Hindi namin nakalain na ganito ang mangyayari, sabi ni Senyora Santos habang kausap ang kanyang asawa. Ano nang gagawin natin? Nararapat lang yan sa inyo, sagot ng asawa ng Senyora Santos. Kaya papadala muna kita sa probinsya bilang parusa sa'yo. Doon ka na muna hanggang makaisip ako ng solusyon. Sa kabilang dako, si Senyora Garcia ay hiniwalayan ng kanyang asawa dahil sa kanyang pagmamalupit sa matandang mag-asawa. Hindi ko na kayang taisin ang ugali mo, sabi ng kanyang asawa.
Tinuturuan mo pang ating mga anak na maging malupit kagaya mo. Nakakahiya kang babae. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Sigaw ni Senyora Garcia na halatang desperado na. Wala na akong ibang makakapitan. Pasensya na, pero hindi na kita kayang pakisamahan. Sagot ng kanyang asawa bago tuluyang umalis. Samantala si Senyora Domingo ay nagdesisyong magmakaawa kina Ruel at Alma. Patawarin niyo na ako, Ruel at Alma. Sabi niya habang lumuluhod sa harap ng mag-asawa. Nadamay lang ako sa kagagawa ni na Senyora Garcia at Santos. Hindi ko sinadyang makisama sa kanila. Ngunit, hindi na pinakinggan ni na Ruel at Alma ang kanyang pagmamakaawa. Di mo man lang kami pinagtanggol noong kami inaapi. Sabi ni Ruel. Walang lugar ang mga tulad mo sa aming subdivision. Lumuhod pa si Senyora Domingo, umiiyak na nagmamakaawa. Patawarin niyo na ako, hindi ko nahulitin. Wala na akong ibang mapupuntahan. Wala ka nang puwang dito. Sagot ni Alma na may matinding determinasyon. Lumayo ka na at huwag ka nang magpapakita pa. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na lumala ang kalagayan ng tatlong pamilya. Ang mga Garcia, Santos at Domingo ay nawala ng tirahan at ang kanilang mga asawa ay nawala ng trabaho. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, sabi ni Senyora Garcia habang naglalakad sa lansangan, pilit na naghahanap ng matitirhan. Ganito pala ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, sabi ni Senyora Santos habang nakaupo sa isang lumang bahay sa probinsya. Kung sana'y naging mabuti kami sa kanila. Saad naman ni Senyora Domingo habang nakahiga sa kama ng isang lumang motel. Samantala sa subdivision, patuloy ang kasiyahan at kasaganahan. Ang mga residente ay nagkaisa upang mapanatiling maganda at maayos ang kanilang lugar. Salamat sa inyo, Ruel at Alma, sabi ni Aling Nena habang nag-aayos ng mga halaman sa parke. Kayo ang nagdala ng bagong pag-asa sa amin. Tama ka, Aling Nena, sagot ni Ruel. Tama ka na, ang pagmamahalan at kabutihan ay ang tunay na yaman na hindi kayang pantayan ng kahit na anong material na bagay. Habang naglalakad sila Alma at Ruel sa paligid ng kanilang subdivision, ramdam nila ang kasiyahan at kapayapaan. Ito na ang simula ng bagong kabanata para sa atin, sabi ni Alma na may ngiti sa labi. Oo, Alma, sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, napatunayan natin na ang kabutihan at pagmamahalan ng magwawagi. Sagot ni Ruel habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Sumapit ang Pasko at natapos na rin ang pagtatayo ng mga bagong bahay sa subdivision. Ang lugar na dating puno ng alitan at kasamaan, ngayon ay nagliliwanag sa kasiyahan at pagkakaisa. Higit na mas maganda na ito kumpara sa kalagayan nito noon. Ang mga bagong tayong bahay ay moderno at kumpleto sa mga pasilidad at ang mga parke at daanan ay malinis at maayos. Nabalitaan ni na Ruel at Alma ang sinapit ng tatlong senyora. Nalaman nila na si Senyora Garcia ay hiniwalayan ng kanyang asawa. Si Senyora Santos ay pinadala sa probinsya bilang parusa at si Senyora Domingo ay wala pa ring nakahanap na bagong matitirhan kasama ang kanyang pamilya. Bagamat naaawa sila sa mga ito, alam nilang ito ang nararapat na parusa para sa tatlo. Hindi nila pinahalagahan ang kanilang kayamanan at ginamit pa ito sa kasamaan, sabi ni Ruel habang nakatingin sa mga ilaw ng Pasko sa kanilang bahay. Kaya napilitan ng tadhana na kunin ito sa kanila para sila ay madala. Tama ka, Ruel, sagot ni Alma. Kahit gaano pa kalaki ang ating yaman, wala itong halaga kung gagamitin natin ito sa maling paraan. Habang nakaupo sila sa sala, nagbalik tanaw sila sa kanilang nakaraan. Naalala nila kung paano sila nagsimula. Mula sa pagiging mahirap na mag-asawa na nakatira sa tent hanggang sa kanilang pag-asenso matapos manalo sa loto. Nakarating tayo dito dahil sa ating pagmamahalan, sabi ni Ruel habang hinahawakan ng kamay ni Alma. Hindi natin nakalimutan ang ating pinagmulan at palaging nagpapakatatag. Oo, Ruel, ang pagmamahalan at pagkakaisa ay naging sandigan natin sa lahat ng pagsubok. Sagot ni Alma na may ngiti sa labi. Habang sila'y nag-uusap, tumunog ang telepono at nakita nilang tumatawag ang kanilang mga anak mula sa ibang bansa. Happy Holidays, Mama at Papa, sabi ng kanilang mga anak sa video call. Kumusta po kayo dyan? Happy Holidays din mga anak, sagot ni Alma habang pinipigil ang luha ng kaligayahan.
Masaya naman kami dito. Ang lugar natin ay mas maganda na ngayon. Narinig nga po namin ang mga balita. Sobrang proud po kami sa inyo, Mama, Papa. Sabi ng kanilang panganay. Nakakatuwa na makita kayong nagmamahalan pa rin kahit na sa kabila ng lahat ng pagsubok. Salamat mga anak, sagot ni Rowel. Mahal na mahal namin kayo at ang pagmamahal na ito ang nagpalakas sa amin. Natapos ang tawag na puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Habang patuloy ang pagdiriwang, ramdam ni Rowel at Alma ang tunay na diwa ng bagong taon. Pagmamahalan, kapatawaran at pagkakaisa. Ang kanilang tahanan ay puno ng liwanag, hindi lamang mula sa mga dekorasyon, kundi mula sa init ng kanilang pagsasama. Rowel, ang dami na nating pinagdaanan pero nandito pa rin tayo, magkasama, sabi ni Alma habang niyayakap ang kanyang asawa. Oo Alma, at alam ko na kahit ano pa ang mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Sa hirap man o ginhawa, palaging nandito ang ating pagmamahalan. Sagot ni Rowel habang hinahaplos ang buhok ni Alma. Habang magkaakbay, naramdaman nila ang kapayapaan at kasiyahan sa kanilang mga puso. Alam nilang anuman ang dumating sa kanilang buhay, sila'y mananatiling magkasama, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang kanilang kwento ay nagbigay inspirasyon sa kanilang mga kapitbahay na nagpapaalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa. Habang nagtatapos ang gabi, nagyakapan si Rowel at Alma. Nararamdaman ang init ng pagmamahal na walang hanggan. Alam nilang sa bawat araw na lilipas, sila ay magkasama at ang kanilang pagmamahalan ay magbibigay liwanag sa kanilang tahanan at sa puso ng bawat taong makakakilala sa kanilang kwento. Masaya ako na nandito tayo, Rowel. Bulong ni Alma habang nakapikit. Ako rin, Alma. Walang makakapantay sa kaligayahang ito. Sagot ni Rowel habang hinahalikan ang noo ni Alma. Natapos ang lahat habang magkayakap ang mag-asawa. Punong-puno ng pagmamahalan at pasasalamat. Sa kanilang puso, alam nila na sa buhay nila ay hindi sila maghihiwalay, maging mahirap man o mayaman ang kanilang kalagayan. Ang kanilang kwento ay patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok at pang-aapi, ang pagmamahalan at kabutihan ay palaging mananaig.